Okay, so here's what we know so far. Nagsumite na ng kanyang supplemental counter affidavit. Ito si dating House Speaker Martin Romualdez. Kahapon nakita natin yung video na nagsubmit sila. Today, we were able to get a copy of the supplemental counter affidavit ni dating Speaker Romualdez. At doon nakalagay na nakalakip doon yung affidavit nitong si Orly Gutesa kung kaya saan bumabaliktad na siya. Dinidisown na niya at pinabubulaanan na niya yung una niyang statement. At ikalawa, yung 25 na mga affidavits ng iba pa mga security aid ni dating Congressman Saldico. Okay, ang sinasabi nitong si Speaker Martin, no, dating Speaker Romualdez, sa Ombudsman dahil meron ng recantation galing sa kay Gutesa. Meron pang 3 na iba pang mga bodyguards na nag-recant na mas nauna kay Gutesa, plus yung 25 affidavits. Ang laman ng 25 affidavits, ang common dun sa kanila ay pinabubulaanan nila yung claims noong 18 Marines na merong deliveries ng pera galing sa kickback ng mga flood control projects kay Speaker Martin. So ang sinasabi ngayon ni Speaker Martin Romualdez, dating Speaker sa Ombudsman, ay dahil sa mga recantations yan kay Gutesa, dun sa 3 at doon sa 25 na mga affidavits ng iba pa mga security aid ni dating Congressman ko, ay parang wala nang basehan yung wala ng prima facie evidence, no, para sampahan siya ng reklamong plunder, direct bribery, graft, at saka sa money laundering. So parang ang point nitong si dating speaker ay mahina na yung kaso o yung rekomendasyon para kasuhan siya na galing doon sa Special Panel of Investigators. Kasi yung si Gutesa at saka yung 3 na nag-recant, yung kanilang mga statements ay 4 of 9 na mga affidavits na ginamit ng Special Panel of Investigators para sabihin na may sapat na ebidensya para kasuhan ng plunder itong si dating Speaker. Ang sinasabi ngayon ni Speaker, bilang 4 na yung bumaligtad, ay parang humihina na yung aligasyon na yon na may deliveries ng mga pera sa kanya. But of course, yan yung kanyang side, no? At ang sinasabi naman ng Ombudsman ay meron pa silang 28 na iba pang mga testigo na makakapagsabi tungkol doon ng kanilang kaalaman tungkol doon sa umunoy sistema, no, ng pag-deliver ng mga pera from flood control projects. Ngayon, yung mga evidence na yan, yung galing kay Speaker Martin, dating Speaker Martin, at saka yung hawak ng SPI or Special Panel of Investigators, yan yung titimbangin ng Ombudsman para malaman kung meron bang dapat ikaso dito kay dating Speaker Martin Romualdez, kay dating Congressman Saldico at yung iba pa na mga co-accused nila doon sa recommendation ng SPI. So nandun pa rin tayo sa preliminary investigation ang tawag dyan. At pagkatapos nun, malalaman natin kung tatawid to sa Sandigan Bayan. Doon na yung tatawagin natin na kaso pagka nasa Sandigan na at doon na yung trial magsisimula kung meron man. That's what we know so far. Joseph Morong, GMA News.